Number 5, hasta sa katapusan. O kung halinon natin sa verse 1, para nga lawig-lawig. Okay, John chapter 21, verse 1. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and in that night they caught nothing. And when the morning was now, Jesus stood on the shore, but the disciples knew that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. And they cast therefore, and now they were not able to draw it from the multitudes of fish. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard it, that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. For they were not from a garden, but each skipped 200 cubits, dragging the net with fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast into the sea. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon and bread. Jesus said to them, Bring the fish which you have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them, and fish likewise. So when they had dined, Jesus saith unto Simon Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grieved because he saith unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me. Which also learned on his breast, where he said, Lord, which is that forgave me? Peter saying him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? Jesus said unto him, If I have quit the follow thou me. Then went the saying abroad among the brethren that the disciple should not die. Yet Jesus saith not unto him, He shall not die, but if I will that he tarry till I come, what is that to thee? This is the disciple which testified to these things, and wrote these things, and we know that his testimony is true. Okay, together. And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, everyone, I suppose that even the whole world itself could not contain the books that should be written. Salamat gid makapungko kamo. Diyo lawig-lawig ang aton nga basa. At least manas na magbasa.
So ginabi-abi naton ang tanan sa siningaga sa aton nga tipon. This is now February 8. Pebrero, so na kita. Second Sunday of February. So, duwa na laman ka Domingo na bilin. Gina-expect na lang nato na nagkalabilin. Kaya we have already consumed 1 week sa bulan sa Pebrero. Ang bulan sa Pebrero, tatlo mo lang ni ka simana mo nang nabilin. 4 ka Domingo, February 28. Hasta lang 28, kulang 2 kadlaw. Now, let me try to announce to you, first of all, of course, kinaabi-abi nato ng tanan. Ngari, mga kauturan nato singaga. Salamat gid sa presensya sang tagsa-tagsa. Just to remind us that this week, mayara kitang importante nga mga event diri sa school, no? Sa Sunshine Christian Academy, mayara kitang dapat Foundation Week. Foundation Day na lang sa February 13. Kaya nga ton nga school, nag-celebrate sang another year of service naman. So, ika-3C, sa February 13, mayara kita nga importante nga buluhaton, mayara kita heart-to-heart banquet. Of course, aga, mayara nga playground demo, diri, no? And then, mayara kita nga Thanksgiving service. Pagpasalamat. We have already borrowed sang canopy sa barangay, kay butang naton diri sa gwa, para nga ang aton mga visitors may pasilungan kay gutok na tadi, no? Sa estudyante pa lang medyo gutok-gutok na. So nagulam kita sa barangay canopy. Kag may Thanksgiving service kita sa aga, we invite you to, if you can come, join us sa aton nga service. Kag pagkatapos sina, we will have fellowship lunch pod sa mga parents diri sa school. Okay? We requested them to bring food to share. Kag ma-share man kita kung anong aton ma-share during the lunch time. That is February 13. Tapos ang aton nga ano panawag sini? Thanksgiving service. May playground demonstration dira sa aga. Kag pagka tapos may service kita. Okay? So mark that date, February 13. And then pagka 15, Sunday, ining mera ang mga young people may sponsored nga heart-to-heart banquet. Ari may mga tickets na para sa heart-to-heart banquet. Kag hiwaton ini dito sa O Hotel sa alas 3 ang hapon. So we encourage our young people to attend. Okay? And then participate. Pod sa mga estudyante dire, we will include grade 5 and grade 6. More or less mga 30 kabilog. 37 sa grade 5 ka grade 6, no? That will be on February 15. Kag sa February 16, 17, mayroon kitang church retreat dito sa Almadria, no? Almadria. Kung gisaga sa lang ko na Almadria. Almadria. Dito bala sa may Talisay. Sa babaw kong pistuan, no? Sa dalom sang kampustuan. But ano nga barang ako na sang sa Talisay. Sige. So dito ang aton nga church retreat. That will be on February 16. Kasi 17, wala na klase. So, holiday ng 17. So, ginpakamayo naton, nga pilion natin nga date, 16. Masulod kita 16, overnight, pagka 17, mapauli. So, may ara na sa aton nga lista, we have already, pila na kabilog, 52. 52 na, isa lang lang kulang, mag-53. Kaya ang lugar, ang aton naging kuha nga lugar
is 53. Magsubra na 53, di mabayad na ta per head. Daw 300 pesos per head. Pero anyway, pwede man Japon kung bisan maglapaw pa kita 53. So, ang 53, 51, that is already registered na sila. They are already assured sang lugar nga madayunan. So, may ato na tato nga mga rooms nga na pa-reserve. That is good for everybody. The place is very nice, and that would be a place for us to fellowship. Okay, so ang deadline naton sa nagliga niya reservation is today, February 8. Pero kung may ara pagit nga masulod, madugang, you can still add sa listahan sa aton nga church retreat sa 16 kag 17. Kung gusto ka mo mag-apas dito ya 17 sa aga, pwede man Japon. Okay? Just let us know kay kung why ka mo transportation, we'll try to have the L300 to cater sang iban nga gusto mag-apas dito sa 17. Kay sa 17 ti ang aton nga pull out sa 17 mo. Pero sa 16 overnight. Okay? So sa overnight na we have a program sa gabi kag of course may mga fellowship kita kag nami gid ko nara kamo pagka sa gabi. Anyway, 17 way man na holiday man na, no? So sige. So pangamuyaan naton inang buluhaton 16, 17. Kag sa 22 may ara kita nga isa pa gid ka hilikoton para naman ini sa mga couples kag sa mga singles. We have the couples and singles night. Ari man may ticket naman kita nga nahimo, no, dito man Japon sa hotel. It will start 3 o'clock man Japon. Ang ako nambal sa nagad 4 o'clock, no. Himo on lang 3 para turo temprano. So, ari may mga ticket naman kita, and you can have it after the service, siningaga, after the meeting. By the way, we'll have business meeting subong after sang aton nga service. Pabiling ka mo na kadali. May business meeting kita, very important nga makatambong ka mo. Alright? So, muna nga aton nga mga pahibalo sa sining bulan sang Pebrero, which is Love Month nato nini. Ang aton nga subject, ang aton nga ginabasihan sa aton mga mensahe kada Domingo, kada semana is all about love, no? Of course, we are not talking about the love of the world. Kay silang sa iban Valentine's Day, we are talking about that. We are talking about the love of God and the Christian love, the divine love. That is what we are trying to emphasize. Okay, so again, thank you so much for everyone who have come and for our visitors today. Okay, may special number ta? Sige. So, abiyaw nato ng tanan. Just will request you to please stand and then let us shake hands with one another as we sing that song, There's a Welcome Here, There's a Welcome Here. Ready? There's a welcome here. Sing. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay, thank you so much. And you can go back to your proper seats. Okay? At this time, mamati kita sa mga kabataan naton sa grade 2 na magatag sa aton sa special number. Plakpakan naton sila. And then we will try to invite those outside. Diri kamo sulod, may lugar pa di para sa tanan. Ang aton dablang occupant sa gwa, diri kamo sa sulod Kay nami ko nari kamo diya sa sulod. Hindi kamo da sa gwa. Kay may ari diri bakante pang pulungkuan. Please, palihog na lang sulod kamo diri.
Sige, mamati kita sa aton grade 2 pupils as they sing to us. Dali na. Jesus loves me, this as I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. As He left so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me still today, walking with me on my way, willing as a friend to give light and loves of all who would. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, you say. Close beside me,
Sa judge ng mga kabataan, no? Sige, magpangabay ko sa tatlo ka yang amba kay ang men subong ato nga special number. Kuha kita sa aton nga tithes and offerings. Tatlo ka yang ambassadors. Sige, mga pangabayon ta si Brother Ayan sa pangamuyo. Let's pray. Lord, bring that down to the main sa worship you sa mga kahabaan ng sa buong domingo. Bless this blessing brother. Help about to give bigyan naman ng siwa. So, give to me that. It's my prayer. Tindog kita katanan. Let's sing our doxology. Praise God from above, blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Magalikot ng tanan, mga gapamati kita sa hambahan ng sangkwer.
Sige, mga mo tanay. Ginoo may namon nga langit no palapit kami sa imo siningat tinion. Gina nagapaubos kami sa among kagulingon sa tubangan nimo no nga ikaw ang Dios nga tagiya sa tanan, Dios nga nagakontrol sa among pangunahuna sa among tagipusoon. And we believe that the Holy Spirit is the source of all the wisdom. And so the Holy Spirit, we ask that you will endow us with your power, with your wisdom, so that as we listen to your word, you will speak to our hearts. Lord Jesus, thank you so much for the great salvation which we have received from you. And so, Father,
this time we ask that you're going to bless the hearts of everyone today. We also pray that your word will find place in our hearts. And we ask that you would forgive us, cleanse us from all our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hindi gani makita nga God is love. Hindi nga verse sa Bible. Ha? God is love. You can find that in 1 John chapter 4 verse number 8. God is love. Din makita sa Bible nga we love God because He first loved us. Din makita sa 1 John chapter 4 verse 19. Kabalo ka, mamangkot ka mo nga sa 1 John gid ang nabalhag ang love of God. Kay ang writer sang 1 John, 2 John, 3 John, the book of John, sino gani? Si John the Beloved. Amo na nga siling sang Bible, he is the beloved of God. Muna si John the Beloved. Madumduman mo na si John the Beloved, kay siya na ang gitugian ni Jesucristo sang iyang earthly mother before he died. Dumdum ka mo? Pagambalya nga pagambalya kay Mary, woman, behold thy son. Sinong son nga ginatumod? Si John the Beloved. That is why if you're going to study the scriptures, you will notice that John the Beloved was able to write 5 books in the Bible. Amo na ang love, makita mo da. John 3:16, for God so loved the world. 1 John 4:8, God is love. 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Kung ang gugmas ang Diyos ara sa tanan, I do believe that the world, we have a better world than we have right now. Kung makita mo, kung ma-experiencean mo subong, can people have really experienced the love of God? Bisan pa diri sa Pilipinas, ha? Sa kaimtangan sa aton pungsod subong. Makasiling kaayan, makakonklud kaayan nga tagsa-tagsa ka mga Pilipino are loving each other. Siguro your guess is good as mine. Puro pariyot. Puro pariyot. Makasiling kita guro nga ba di nang gugma sang tagsa-tagsa ka Pilipino man. Ano gani ang pagpalangga sa pariyo mo nga tawo? What is that in Greek? We call that as Filio, no? Filio. But when you love your relatives, we call it as storge. The love for the relatives in Greek. But when we talk about loving the opposite sex, we call it eros. When God loves us and we express our genuine love for God, we call it as agape. So in other words, bisan sa Filio na lang, no, loving our fellow Filipinos. Sa subong nga panahon diri sa Philippines, ang kulang ta gugmagid sang kada isa. Amo na kagamo sang Pilipinas sa subong nga timpo. Kay absent ang word nga love sa tagipusoon sang aton nga mga sa madamo nga mga Pilipino. Absent ang pulong nga love sa tagipusoon sa mga politiko. Absent ang pulong nga love sa tagipusoon sa mga senador, sa mga congressmen. Di ba? O ano ganin ang pagpalangga sa nasyon? Anong term nga nagamit mo da? Nationalistic, no? But when you sacrifice for your country, we call it as patriotism. So, patriotism, maybe, ambot ko nara sa aton. Amo na nga mayo gini kan taon pero inang bayang magilaw ga mo kana. Ang mamatay dahil sa iyo. Ang mamatay kayo. Daon lang aton guro nga daw nami isla, no?
Inapagid bala ang kanta sa unang inabalang mag flag retreat sa una kadumdum kamo sa mga kanta like that. Ano ganun na kanta? Oo. Ang bayan ko ay tanging ikaw, di ba? Pilipinas kong mahal. Ang puso ko ay at kailanman sa iyo'y ibibigay. Wow, grabe nga lyrics, no? Tungkulin kong gagampanan, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hiram. Way na subong ginakanta kung flag retreat. Sa una, flag racing, may kanta. Flag retreat, may kanta man. Kaya muna sa una, sa elementary kami, puwerte nga muna sila nabla nga galaba abang imo balatsagon sa gugma sa imo pungsod. So, with that, tilain man niyang gugma ang Ginoo, no? So, sining aga, we will be focusing more on the love of the Lord Jesus Christ. That's why I entitled our message today as the love that restores. Ang pagpalangga nga pabalik sang balatsagon kag sang kahimtangan espiritual. And of course, we can find that in the Gospel of John chapter 21. Medyo malawig-lawig, pero hindi na lang ta magbasa sini. I would just like to explain to you the context of John chapter 21. And of course, diri sa Bible, when we talk about love, sa John chapter 13, remember when Jesus Christ was about to offer himself on the cross. Bago siya mangimatay sa cross, sa paghiwat sang ginatawag nga sila bala sa sulod sa babaw sang upper room. We call it upper room discourse. You can find that in the Gospel of John, no? Chapter 13. Silindira sang Bible, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, ari katawom sang last nga portion sang statement, sang verse, having loved his own. Sino ning own nga ginatawag? God's people, his disciples, his believers, his followers, having loved his own, which were in the world. Amo ni sila sa Bible, ang tanan nga mga sumlunod ni Kristo, ari pa dis kalibutan. Way pa nadala dito sa babaw. Way pa sang rapture nga natabo. Way pa sang second coming. You know what? When second coming comes, when the Lord Jesus Christ comes, ang tanan nga mga iyasang Diyos, dalo niya sa babaw. That is why before this, before Jesus Christ will go to heaven, silindire, having loved his own, which were in the world, he loved them. Just take note of this. He loved them unto the end. Grabe, no? Amo na pagpalangga sa Diyos, amo na ginatawag nga everlasting love, agape. Sa Hebrew, sa Old Testament, we call it Hesed. H-E-S-E-D. Ang word nga Hesed, that means everlasting love. That is the love of God. That is what we call the agape, the love of God, everlasting love. Okay? Lain niya sa pagpalangga sa tao. Kabalo ka ang pagpalangga sang asawa sa banang, bana sa asawa, until mapatay lang kita. That's why ang pag-inasawahay diri sa kalibutan, hasta lang na sa kamatayon. Iban gani, wala pa matapos ang kamatayon, way na pagpalangga. So, ang pagpalangga sa mag-asawa, ang relasyon sa mag-asawa, according to the book of 1 Corinthians chapter 7, tanawon nyo na, hasta lang na kita sa kamatayon. Amo na ang silang till death do us part. Amo na ang traditional nga vow sa kasal. Okay? You can find that. Aryo, quickly, tanawan nyo sa inyo Bible. Sa 1 Corinthians chapter 7, ara na nawalag sa kasulatan, no? Sa Bible. Hasta sano ang aton nga relasyon nga mag-asawa. Siling sa verse 39. Take note. 1 Corinthians chapter 7 verse 39. The wife, kita nyo da? The wife is is bound by the law as long as her husband liveth.
But if her husband be dead, she is at liberty to be married, to whom she will, only in the Lord. Kung Kristohanon ka, Kristohanon kita, we are free to get married after our partner dies, whether you want to get married or not. Pero sila sa Bible, until dira na lang kaimtangan ta. That's why dito sa langit, ang mag-asawa, wala na to ya, hindi na to mapadayon ang inyong relasyon mag-asawa. Sa langit to, hindi na to ya, nga masiling ka nga, ay dito sa langit, duwa ta, danay man ta to Japon ni mag-asawa. No. Dito sa langit, kung dito nakita, ang relasyon naton dito, we are already brother and sister in the Lord. So ang asawa mo, ang balon mo, ay sister, ari ka? Brother, ari ka? Do you get what I mean? Nastala na diya sa kalibutan niya. Pero pamangkot dito, kilala na yung mga kamoto? Oh, of course. Kabalo kay, mga kabataan mo, kilala mo to. Pero kung dito na to sa langit, ang kabataan mo, hindi na mo na ito kabataan. We are all children of God, di ba? Ang aton nga obligasyon sa mga kabataan, diri na sa kalibutan. Pagkapatay ta, we are all children of God. Kabalo ka kita ang ginikanan, we are just instruments of our children. That's why as much as possible, we have to be good instruments sang aton mga kabataan. Kaya kung dito na to sa langit, we'll be accountable to God of what we have done sa aton mga kabataan. Amo na nga siling sang Bible. So, that is the love of man. Amo na yung pagpalangga sa Diyos. May limit. May limit. Mag-asawa, hasta lang ta mapatay. Piyak ang kinabuhi, lain naman ito nga pagpalangga ang ginabatsyag sang tagsa-tagsa. Ang gina-exercise natin ito sa piyak kinabuhi, that is already the love of God. Agape na to ya. I hope you get the point. Pero siling sa Bible, ang pagpalangga sa Diyos ya, when God starts to love us, ang pagpalangga sa Diyos would extend even in eternity. So, ang pagpalangga sa Diyos, the love of God is contingent in His own love rather than our feelings. Hindi na niya tungod nga ang pagpalangga sa Diyos, hindi na nga santo sa aton pagpalangga sa iya. Kaya siling sa Bible sa Romans chapter 5 verse 8. Ano ko no? But God commendeth or God expressed or demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, ang pagpalangga sa Diyos, ang muna suliton ko, it is not contingent sa pagpalangga ta sa iya. Una, God expressed or demonstrated His love toward us. So, in other words, ang gugma sa Diyos, ang muna eternal, nung ganit pagid, everlasting love. No? Amo ni nga siling sa Bible, He loved them unto the end. Grabe, no? Ginpalangga sa Diyos ang iyang mga katauhan, tubtub sa katubtuban. So, during the time of Christ, may end. Kaya gakabuhi sila mo si Jesus nagpakatao. Pero, after that, ang pagpalangga sa Diyos would extend bisan dito sa eternity. So, kung dito na ta sa piyak kinabuhi, ang mga Kristohanon, kung dito na ta sa tubangan sa Diyos, we are all brothers and sisters in the Lord. God the Father is our Heavenly Father. And we will live together as in the family of God. So, amo ning ginapahayag sang aton Ginoo. That is why, kung si Jesus Christ nagpalangga sa iya mga disciples, kaga mga disciples niya may kapaltahan, may weaknesses sa ila kabuhi, may failures, no? They were not perfect. That's why nga, ang pagpalangga sa Diyos, among nagdihon sa ila nga kung may kapaltahan sa ila kabuhi, gina-restore sila sa Ginoo. And we call it restoration. Okay? So magsili ka nga restoration in the spiritual context. Ang buti na silingon to bring someone back to a positive state of faith. But silingon ang kondisyon mo, abi pagbaton mo kay Christ nga mo Savior, you are a Christian, you are a child of God. But in the process of time, may mga tinion nga nagluya kita, naghuyang, nagbackslide kita, nagpalayo kita sa Diyos, nagamat-amat kita talikod sa Ginoo. God
Because God loves us, God will never stop His love toward us. Ang pagpalangga sa Diyos, sige na. So, anong imuon sa Diyos? Once ka magluya ka, mag-backslide ka, magtalikod ka sa Diyos, i-restore kita sang Ginoo. And that is what we call restoration. Naparebala ka sa ginikanan, kung ginikanan ka, kung ang bata mo may kapaltahan, anong hinahin mo sa ginikanan? Buligan mong bata mo magtadlong siya kabuhi. I-restore mo siya. So, this is what we are trying to talk about. Restoration. God restores. Ang Ginoo nag-restore pagay sa gugma. Now, what is the difference between restoration and reconciliation? Base mo silang, anong reconciliation? Reconciliation? Pasag-uli. Ang restoration niya, pabalik. Kanya, amo ng mga ilonggo, sang mga hiligay nun, sang term, reconciliation. Pagpasag-uli. Meaning, pagpasag-uli, dua ka parties ang involved. Dua ka parties are involved. So, anong imuon? Sa reconciliation niya, pasag-ulion sila because they were once enemies or may animosity sa ila dua, may conflict sa ila nga dua. So, there is somebody nga mag-reconcile sa ila. Amo manang ginapaangot na mo sa obra kung lupon ka sa barangay. Ang obra mo, nag-mediate ka. So, in short, may conciliation, may mediation. Anong purpose ang mediation? Para ang dua ka parties who are in conflict with each other will be reconciled. So, magsiling kang reconciliation, dua ka parties ang involved. While restoration, only one is involved. Okay? Amo na diferensya nila. So, when you talk about the difference between reconciliation and restoration, reconciliation means repairing relationships. So, there is what we call mutual effort. Meaning, duwa sila dapat may ara sila nga meeting of the minds para nga ma-reconcile sila. Mag-agree sila sa isa ka punto nga ma-reconcile. But silingon magsila reconcile, duwa gid ang involved. Pero may kontra ka. Ang kontra mo, kaaway mo, o kung siya kaaway man ka. So, dapat i-reconcile ka mga duwa. Okay? That is what reconciliation is all about. Pero ang restoration niya is different. Returning to original state. Na muna isang restoration. Ang focus niya is all about recovery. Okay? Recovery. Ang focus niya sa reconciliation, mutual nga pagpasag-uli. Repairing relationships. Pero ang restoration niya, recovery. Okay? So, reconciliation often involves two parties. Restoration can be one-sided. Okay? So, I hope that you are clear about it. So, ang aton topic is all about ano ganitong siling ko? Ang topic ta is all about the love that restores. Kay sinugugma, iya sang Diyos. Kay siling sang Diyos, He loved them unto the end. Amo na hambal ni Lord Jesus. So, siningaga, we will talk about that in John chapter 21. Paano sang Diyos, paano ni Lord Jesus Christ ginpahayag ang iya buluhaton sa pag-restore pagi sa agugma. Of course, number one, let's try to talk about the restoration of His disciples. Okay? You can find that in John chapter 21, verse 1 to 6. Nga siling sang Bible dira, it was the Lord Jesus Christ who restored His 7 disciples. Nga 7 sila. Pila ka disciple ni Jesus gani? 12. Nga 7 lang ari di. Kay kabalo ka, out of 12 disciples, 7 sa ila, fishermen. Ang iba niya, anong obra nila? May ara iban. Si Simon, Simon di Canaanite. Ang obraya, politiko na saya. Barangay Kagawad, guro. Sino pagid? Si Judas Iscariot. Ano si Judas Iscariot? Ano obraya? Ha? Treasurer.
treasurer, imuon mo fisherman. Diba? Amo na sila nila, si Judas, sa tanan sa ilaguro, amot sang gwapo. Nga, kaya treasurer sa mo. Imo mo na treasurer ang laway. Ano dua-duaan mo? Lord, nga ako treasurer sa tsura yun, suspicious looking. Sa iban, si Judas, traitor, laway, tsura. Hindi mo na, you cannot judge the person by the words. Okay? Alright. So, 7 sila. Pila ang hindi fishermen? 5. Sino mga fishermen nga ready? Number 1, sino? Simon Peter. Number 2, Thomas. Called Didymus. Sino si Tomas gani? Anong bansag ni Tomas? Thomas the doubter. Si Pedroya ano? Ano si Pedroya? Peter the denier of Jesus Christ. Sino pagid? Nathaniel of Cana in Galilee. Ano si Nathaniel? Sino isa ka ngalan ni Nathaniel sa Bible? Ha? Ano ni siya? Panawag sa Bible. Sine daw medyo kulang man sa pagtuo. Sons of Zebedee. Sino ni si son of Zebedee? Si John kag si James. Ano panawag sa ila sine? Sons of thunder. Anong sons of thunder? Kutos. Hindi ka mo sang kutos. Ning kwan bla? Dali mainit. Pikon. Ano mo na bali? Ano ka pikon? Hindi. Hindi pikoy. Kensin hindi ka mo sa pikon? Nabala sila lang, baw daw ka, daw hindi ka bati bagting. Na, words like that. Makabati ka ni Jutay nga words. Ditso da yun, kwan? Ditso da yung pangakig. Amo na mga tao ang kinatawag nga pikon. Dali mangakig. Gamay-gamay lang, ngakig. Gamay-gamay lang batian, discourage. Gamay-gamay lang na batian, disgusto. So, amo ni si John kag si James. They were called sons of thunder. Sino pagidari de? 2 other of his disciples, wala na mensyonar. Ambot kung sino ning duwa. Ari ay. Sila nga 7 may eksperyensya sa ila kabuhi. Ano ni sila nga 7? Puro tanan, backslider, ang ari sa sulod sang baruto. You get what I mean? Di tanwa bala? Nagtililipon ki sila. Sino nag-una hambal nga mangisda? Verse number 4, verse number 3. Simon Peter saith unto them, ano ko no? I go a fishing. Sila ni Pedro, mangisda ko. Ano ang bal nila? We also go with thee. Put kami Kag sila sa Bible, they went forth and entered into a ship immediately. Take note sang mga terms ay nagamit. They went into the ship immediately. Ano po sila sa immediately? Sige da. May ara consideration sila. Ay, yan ka. Mga moya tanay. Kung nag-imo kamo sa desisyon, pangamoya man kamo. Pause for a moment. Dali. Pilita na. Sila ni Pedro, mangisda ko. Sila sa iban, pod kami. Huwag gisa na sila, sila lang. Moya tanay. Wala agad, no? Ang silindri, and immediately, he entered into a ship immediately. Sino? Tanan sila. And what is the result? And that night, ano ko no? They caught nothing. Ano ilan na dakpan? Ha? May ara wala? May ara. Ano? Nothing. Meron lagi na dakpan. They caught nothing. Ano ang nothing?
Ati, kung sa iligay noon, wala no? Pero ngalan sa tao, may ara si nating pro. Yan ara tao sa una. Oh, I love nothing. Si nating gali, among iyang palangga. Anong ngalan? Hayo lang na nating, no? Ano yan ang ngalan niya nating? Ano yan ang totoo niyang ngalan? Ha? Ano? Natividad. Miss Pagunsan, harap ka na. Sinating gali ka? Ano pa ginangalan niyang tutura yan? Sinang nating. Abay lang na, karoon na lang na. Decide niya lang na. So sila sa Bible, 7 sila ng isda, puro tanan backslider. Nga backslider. Remember sa John chapter 5? John chapter 5, Luke chapter 5, dumduman nyo ang event sa Luke chapter 5. Daw maamo man, nga nangisda sila, wala sila kuha, tapos sila ni Kristo, dyan ay ka, may kuha ka mo, sila ni Pedro, ay kami Lord kuha, bilong nga gabi, amang pangisda, wala, bisan himbis, ay kami kuha. Tuod, sila ni Kristo, sige, you throw your net on the right side of the ship. Kaginpati nilang ginawa. Sila ni Pedro, Lord, bilong nga gabi namon pangisda, wala kami kwa, kapoy na kami, masurinder na kami, pero sila ni Pedro, at thy word, we will let down the net. Kag sila sa Bible, they let down the net for a draught, and they were able to catch draught of fishes. Damo ilakwa ang isda. Pagkatapos nga nakakuha sila isda, sila ni Kristo sa ila, from now on, sugod subong, you are going to catch, you will not anymore catch fish, but you are going to catch men. You will become fishers of men. Amo na ang balin Jesus sa ilan, di ba? Kag siling sa Bible, I think in Luke chapter 5 verse 21, and when they came to land, sang ara na sila nakalambot sa takas, siling sa Bible, they left all and followed Him. Oh, tera ang desisyon nila. They left all and followed Christ. But now, why is it that sila ni Kristo, from now on, you should not catch fish, but you will become fishers of men. Sila sa Bible, they left all and followed Christ. What had happened here? Nga nagbalik sila sa pangisda, nalipat sila sang ila saad sa Ginoo. Nga nalipat sila sa ila saad sa Dios, sang napatay na si Jesucristo, nagkayab na sa langit, before nagkayab si Jesus sa langit, hindi ba nagambal siya sa iyang mga disciples, sa mga babae, dito sa grave, no? Graveyard, ito, nabanaw si Christ, di ba? Sila ni Kristo, sugirin yung mga disciples, nga tabuon ko nila dito sa Galilea. Tiyari karon, they went to the Sea of Galilee. Kaya ang tuyo nila diya, pag abot nila di sa Galilee, imbis na maghulat sila kay Jesus, sa paghimo sa mga butang nga gusto sa Diyos sa ila, ay nangisda sila balik. Anong buot silingon sila? Nalipat sila sa ila saad sa Ginoo. They went back to their original, their livelihood. Nalipat sila sa ila saad sa Diyos. Amo ni kon nga mga kauturan, siling sang Biblia, ang pagkarin ni Jesus Christ diri sa Sea of Galilee is to restore these people. Okay? Amo na nga siling sa Bible, Simon Peter, or verse number 4, but when the morning was now come. Muna wa islakwa sang gabi, no? Balik ta diyan sa verse number 4. Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Why sila kabalo kung sino to ang gatindog? Ngayon, why sila kabalo kung sino to nagatindog? Sila sa Bible, bilog nga gabi, pangisda nila, wala gi sila kwa. Sang kagahon, may nagatindog nga tao sa tubangan nila.
Kilala nila ang nagatindog sa tabangan nila? Wala. Nga wala nila kilala. Upod nila, dugay na upod nila kay Jesus. How many years upod nila kay Jesus? They went with Jesus for 3 years. Tingaway sila kilala nga si Jesus to. Ate, number 1, gutom eh. Kung gutom ang tao, do, hindi na guro klaro ang panulok. Diba? Ano pa? Siguro, tungod gawain sila nagadumdum, nga si Jesus pa, magsugata sa ila. Mayon na lang kay si John the Beloved, siling sa Bible, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. Kabalo si Jesus, wa sila kwa, ula. Ha? Kabalo. Tingang ipamangkot niya pa. Nga panawag sila, children. Anong buot silingon sa children? That is only an expression of endearment bilang natawag, mga anak. Na kung sa aton pa, no? Mga anak, may kuha ka mo. Siling nila, waigid? Waigid? Nga naman kot pa siya. Kabalo ka sa Bible, kung basahon mo, there are several times nga nagapamangkot man ang Ginoo. Sang siya danyag si iba nakasala sa Ginoo, di blan nago sila. Ano nga bala Jesus sa ila? Adam, where are you? Kabalo si Lord kun din si Adam? Oo eh. Kadamo sa mga questions, may mga question ang Ginoo. Galing kay hindi na ako na makatag isa-isa sa inyo. Nga nagapamangkot pa ang Ginoo, kay kabalo man siya. God is all-knowing. Kay kabalo ang Diyos. Kung nagapamangkot siya sa aton, He wants us to be honest with our actual situations. Gusto sa Diyos maging honest kita sa iya. Do you have problems? May mga taong isa nga, kamusta ka? Okay lang ah. May problema? Wala ah. Pero grabe yung problema sina. Ang tao yung isa mo na mo. Hindi manugid. Siling ni Jesus, may kuha ka mo? Siling lang, wala. Honest sila, no? Why siling jutay. May taong isa nga, may kwarta ka dam, siling why gi ko kwarta bla, gabinutig. Why ko kwarta? Pero may kwarta na. Ang kwarta yung guro jutay lang. Pero tanawon mo yung wallet, may kwarta. Butigon. Pamangkuton ka na may kwarta ka? Oo eh. Di ba? Way kita da. Galing kay kinadlukan ka guro kung ganun ka. Di way kita da. Honest sila. Di sila sa Bible, sila ni Jesus, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. Nga sa right side, di sa left. Ha? Ano yan? Anong ara sa right? Anong ara sa left? Actually, ang direksyon, why na kabilinggan kung sa right or sa left. Kung naman na nabungat ni Jesus, so be it. Ang punto da, kung di man na siya magatag direksyon sa aton, patiha lang. Kaya paagis pagpati mo, ara da ang kayuhan. Tingita mo, sila sa Bible, cast the net on the right side of the ship, and you shall find. Question, why is it that during that night, they were already on the right side, but they were not able to find fish? The only thing is, kung ang Diyos gani maghambal sa imo, sa isa ka direksyon kag patihon mo, God will drive away the fish going to you. Kuan yung bot silingon. Bisan ano pa nakaiwat, kung amo nang gusto sa Diyos, ang blessing, itulod na sa Diyos pakadto sa imo. Why is that, primero? Why is that? Kaya nga, away kayo salig sa Diyos eh. Karon kasi ni Jesus, haboy sa tuo. Dinto na, pag haboy nas tuo, may isda. Dinto na galin ang isda. Sa Diyos. Sa Diyos eh. Ano itong ginimo sa Diyos? Tabog yung isda pakadto sa imo. Pero kung may kasalig sa Diyos, tabugon yung isda palayo sa imo. Ara na ginang isda,
Pag buta mo sa puna, arang isda. Pag tupa sa puna, nalagyo isda. Nga nalagyo, kaya papalagyo sa Diyos. Nga way kasalig si Ginoo Tiyan mo ning natabo. That is why, ang Ginoo nag-restore sa mga disciples. By the way, ari mga positive attitude sini mga fishermen at first. Okay? Nga si Jesus nagpili sa mga fishermen gid. Nga mangingisda gid ang ginpili ya. Nga hindi maestro, nga hindi doktor, nga hindi engineer, nga hindi farmer. Nga mangingisda. Kaya number 1, ang mangingisda were courageous people. Mga isog ni sila. Diba? Kung isog ni sila magatubang sa bagyo. Kag ang kinahanglan ni Jesus, isog nga magsunod sa iya. Amo na nga ang hambal sang Bible, I will make you fishers of men. Kung ikaw Kristohanon, you need the courage to win people to Jesus. Kaya kabudlay, bisa, amo nang pinakabudlay nga obra mo pag-share blas ang gospel sa tao. Pinakabudlay. May pa mag-share kasi negosyo, ang tao kapalapit. Di ba? Sila, dili ka mo, may negosyo ko bala, presentar sa inyo. Buong tao, gadalalagan na pakanto sa imo, no? Pero magsiling ka, dali ka mo bala, kami presentar ko sa inyo, parte bala sa kalag mo, kinanglanon sa kalag mo, siling sabi, kamo lang da, sako ko. Siya nag-aaral mong tao ganit simbahan, no? Amo nang pinakabudlay ng obra. Invite mong tao sa church, sila, Brad, Migo, attend at church sa Sunday, attend ka mo. Sila sa, galing sa ako ko. May obra ba ko? Huwag ginaobra. May madumduman na isang obra. Invite nung ka simbahan sa Domingo, friend. Invite nung ka sa Domingo sa church namon, masimba tas Ginoo, mati tas ang pulong sa Dios. Masiling sa galing kay manumdum na sa kuno ano balibad sa imo. Galing kay may laktan kami. O kung masiling galing kay manglaba pa ko. Galing kay manukot pa ko utang. Galing kay pagpanukot ya utang, ang insukot ya wa ito. May isa ka tao na one time mo. May isa ka nga tao niya, hindi lang ko anay manukot utang. Christian pa to. Domingo, manukot ka mo yung utang. Way, ang iyagin sukot pag abot sa balay, ay to ang ano panaws na? Wala to ang nakautang sa iya. Di nagkanto. Ha? Ato sa simbahan. Siya nga nakot utang, way nagsimba, pero ang gisukot niya, ato simbahan. Tinabtan niya, wala. Pero may isa katao sa una dire, ga-attend. Gulang na to siya. Way na di. Ito na to Gros Langit. Siling niya, one time may gimbaligya sa belang salakyan. Ang manugbakal, daw prospect pa to, kaya daw insect. Salakyan niya. Siling sa insect, ako meet imo Domingo. Kaya iba adlaw wala ako tiyempo. Ako meet lang Domingo. Siling sang tao nga Christian diri sang una. Ay sorry kay kun Domingo gani iya na sang Ginoo. Ti bay ko da. Ti white tong insect nagbakal. Pero may nagbakal sa iya nga hindi insect. Para dami nakita ko da sa Kilido. Ano nga negosyo na da sa left side bala. Going to punti Shell na daw sa may ano nga lugar na gani Bilya hindi dito sa Shell blada sa unan Patria mayra daw shop na da may nabutang da closed on Sunday for Jesus. Ano nyo da bla? Namin, no? Sirado kung Domingo para kay Lord Jesus. Teko ni nami. Isa sa Bible, sa Exodus chapter 20, gambal gidang Ginoo. 7 ka adlaw ginhatag ko sa inyo. 6 ka adlaw, pwede ka mo kobra.
Pero isa ka adlaw, ihatag nyo sa akon. Ang tao, kuwaon niya pa ikapito. Ano panawag kung ginakuha mo hindi mo? Ha? Ano no? Ha? Tudo-tuduhi bla? Ano? Ha? Kulain tayo mati ano? Ano ganito? Ha? Hindi mo, kwaon mo. Silisang Ginoo, pito ka adlaw, hatag ko sa inyo. Exodus chapter 20, bla, basahada. Pito ka adlaw, ginhatag ko sa inyo. Anom ka adlaw, pangabudlay ka mo. Pero ikapito, hatag nyo sa akon. Amo na nga, gusto sa Diyos sa aton nga mangin-anis kita sa iya. So, amo ni mga fishermen. They were courageous. Ano pagid? They were dedicated. Okay? Mga fishermen, dedicated sila. They cannot be easily distracted. They do not quit. Amo na bisan diri sa aton, bisan ano nga bagyo, isa mga fishermen makadtog sila od. Amo na masiling ka nga ba damo sang mga fishermen nga nagkalalunod sa baruto kay bisan bagyo sige pangisda. Nga grabe pangisda ya kay kundi sa mangisda way kaunon pamilyaya. So, they were dedicated. Ano pagid? They were obedient. They know how to take orders. Kita mo na kung ubra ka sa isdaan, kung ano magsiling kapitan, okay, ariya buti. Siling sang tao nga butihon. Nano ka mayaman? Tungod ka may buti ko, ariyan nyo ko. Ang buti, balay nang kilala ka mo sa buti. Na balang gamay nga barko, balang sakyan nila kung may mga may mga bagyo. Amo nang buti. Daw lifeboat. Amo nang buti. Di ang isa tuya kay butihon, pag singgit sang kapitan, ariya buti. Grabe pangakig ya. Yun ano mong kamuman, tungod ka may buti ko, ariya nyo lang ko. Ang mga fishermen, mga obedient sila. Paghambal sa kapitan, patihon nila. Amo ning gusto sang Ginoo. Kung nga fishermen ang iyang napilian. Kaya nga isog, dedicated, obedient. Muna dapat yung Christian ka. Ano pagid? Cooperative. Magsili cooperative, they know how to work together. That should be the attitude that God wants from us. And then number 5, they have much patience and perseverance. Magwanta ini mga fishermen. Okay? So, going back to this. Ini mga fishermen, 7 sila. Later on, pagi sa pag-meet nila kay Jesus, they were able to learn many things. Number 1, diri na tunaan nila. Nga, all efforts without God's direction are ultimately futile. Ano sa ligay nun? Ang tanan nga buluhaton, kung wala sang direksyon halin sa Diyos, magiging walay kabilinggan. Nga diri nila natunan, paagi sa ila desisyon sa tong gabi, nga sang nagpangisda sila, without the direction coming from the Lord, they were not able to catch a single fish. Amo ni nga lesson natunan nila number 1. Kag kun amo ni nga leksyon natunan nila, amo man ni dapat matunan naton sa aton kabuhi. Nga sa aton man kabuhi bisan hindi kita fishermen, pero mga sumulunod kita ni Jesus, you are Christ's disciple if you are a believer of Jesus Christ. The same thing that we have to observe. Ngang ginahimo naton sa aton pagpangabuhi sining kalibutan kung wala direksyon ang Ginoo sa aton, mangin walay kabilinggan. Nga kay hambal ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, sila ni Kristo, without me, anong kuno? You can do nothing. Why question sa pagbira-bira obra? Ini nga mga tao bira-bira obra. Siling sang Bible, just imagine, nga mangisda ka, it's a very tedious nga job. Bisan ano ka budlay sang obra, bisan ano pa bira-bira mo, kon wala gaupod ang Ginoo sa imo,
amo na silang sa Bible nga jutay ang benefit sa aton kabuhi. Kay nga agahambal gid ang Ginoo, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ti arang sikreto sang pagpakamayo sa Dios sa aton. Dapat gaymo kita sa mga butang suno sa direksyon sang Ginoo. Number 2 nga leksyon nga natun-an nila, nga ang blessings always come when we obey our Lord's command. Ara gid iya. Alinsang una hasta subong. Since time immemorial, sulit. Nga ang pagpakamayo sa Dios sa tao nagaabot gid permi kun ang tao nagatuman sa Dios. Abraham, sino pa sa Bible? Moses, David, Solomon, si Daniel, si Paul, you name, all those people who became prosperous, and they will tell you they were obedient to the Lord's command. Amo ni nga sila ni Kristo sa ila, ihabon yung puna sa piyak nga side. Nagpati sila. Pagpati nila, sila sa Bible, damo ang kwa nila nga isda. Okay? Number 3 nga lesson, natunaan nila. Nga, ang Ginoo is the greatest provider. Ang Diyos amo ang nag-provide. Why is that dito? Siling sang verse number 9, as soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish lay thereon, and bread. Are take note ha? Pag abot nila sa takas, halin sa dagat, mga disciples ha, ang ila isda nga dala, ara pa sa ila. Pero pag abot nila to, tingala sila, uy hala, may ara na baga, kag may ara na isda, nga ginsugba, natapahan. Kung ano man niya pangluto, kag may tinapay pa. Dinto nagalin. Ha? Nagalin ato kay Jesus. Tiway man sa nang isda. Pati nga no? Way sa ganin ng isda, ato lang to siya sa takas. Pag abot nila ni sa dagat, may isda na to kung may tinapay. Dinto nagalin. Siyempre sa dagat. Sino nagkuha sa isda? Siyempre ang Ginoo. Kaya nga, ang Ginoo is the greatest provider. Diba? Sa aton mga kabuhi, mga kauturan, munang dapat naton maintindihan. Nga kung ang Diyos na mag-provide sa aton, ang provision sa Diyos nagaabot, ang isa sa makatilingala nga paagi. Nga daw hindi ka kaintindi, no? Uy, wala. Nga ang ginpakamayo ko sa Diyos man, matingala ka pa mo. Nga grabe nga mga blessings sa Diyos sa akon man. Kaya nga, ang pagpakamayo sa Diyos, kung nagahalin sa iya, ano hambal sa Proverbs chapter 10 verse 22, siling dira, the blessing of the Lord, ano ko no? It maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang matutuon niya pagpakamayo sa Diyos, why sorrow? Pero siling sang Bible, wealth gotten by vanity shall diminish. Kung ang manggad, kung ang kwarta, ginkuha sa malain nga paagi, ano? Amat-amat na nadula. Amo ng mga kurap, ang kwarta, ang manggad, nga ginkuha sa kurap nga pamaagi, before you know it, madula lang na iya. Pero siling sa Bible, kung ang pagpakamayo din sa Diyos, it maketh rich. Grabe, no? Nagapakamayo sa imo. It maketh rich. Masili, ba, nag-rich siya ba? Sino nag-enrich sa iya? Ang Ginoo. Diba? Are you rich? Ha? Okay. Very good. Mas base masiling ka mo nga, hindi ah. Pag isang tao, yan medyo mahuluyon pa, no? Mga Pilipino. Masiling ka nga, ba na kagwapa, bala sa imo? Hindi ah. Mauya-uya pa, no? Pero sa tagipusawan mo silang na sa nga, ay, siyempre.
Di ba? O, Migo, daw ka gwapo sa imo. Hindi ka. Gwapo ko sa ako ni. Daw mo na, no? Pero masilin sa nga, siyempre, ako pa. Daw mo na, no? Ti sila sa Bible, kung pakamayon ka sa Diyos, kung nag-provide ang Diyos sa imo, God will enrich your life. Ti, kung gina-enrich ka sa Diyos, malain na. Ha? Kung gin-bless ang Diyos kabuhay, malain na. Galing ang problema lang kisa sa tao, kung makita nila ang isa ka tao, kung isa ka utod sa Ginoong nga gina-enrich sa Diyos, ano dayon tulokon? Di na sa nagwa man. Diba? Muna dayon question, no? Tingala ko bala. Abigin bless ang isa raton ka utod. Masilin na ng iban nga. Diba? Di na sa nagwa sang iya nga kuha na. Ginbakal sang mga gwapo siya sa lakyan mo. Di na sa nagwa. Sili sa isa. Kuha na, ginutang niya na. Wala. Di sa nagwa sang iya, nagbayad. Ay, pertero. Pati nagbayad mo, questionon pa. Diba? Pero wala ginasilabot sa imo. Makonsiling nga siya mabayad. Masili, nami na balay, no? Patindog sa balay, no? Oo. Di na sa nagwa, sang patindog sa balay, ah. Tandaan ta niya, ano nga balsang Bible sa James chapter 4? You receive not because you ask not. Kung way ka mo yan nangamuyo, kagway ka kabaton, hindi kaya maglain buot sa iban, nga nangamuyo ka nakabaton. Correct? Kaya ang tanan nga mga pagpakamayo sa aton, amo lang tandaan mo, basta sa maayo nga paagi, nga gin-enrich ka sa Diyos, don't be afraid. God will try to defend you. Pero, kung malayan niya paagi, be afraid. Because God will never defend you. Tiyan mo na sila sa Bible, dito nila na pamatudan, nga pag-abot nila alin sa dagat, uy, ala, may isda. Nga natapahan. Tapa nga isda. Daka hindi ka masang tinapa. Hindi ka tinapa, ah. Natapahan bala yan, ang daw na napanawag na, daw na grilled bala. No? Nga sugba. Ano ganyan sugba sa Tagalog? Ihaw. Ang sa ato namang ihaw ya, katay. Uy, nako. Masiling mga Tagalog nga, nako, ang ganda ng ihaw mo, ah. Hindi ihaw ito. Sinugba. Ihaw ya, sugba sa aton niya, ang ihaw ya, katayon. So, sige, ari, muna ikatatlo nga natunan nila. Nga sila sa mga disciples, natunan ta, nga pagpakabayo gali sa Diyos, ang Ginoong ginalinan. Ikaapat, nga natunan nila. Kag dapat natunan taman eh. Our Lord restores and refreshes those who are His. The Lord restores and refreshes those who are His. Ang Ginoo nagapabalik sa tao sa iya pagtuo, sa iya spiritual strength, kag nag-refresh sa mga tao nga iya. Hindi nga ang Ginoo yaw ay nag-restore. Ariyo, liwaton ko ang Ginoo ya way nag-restore sa mga wala sa Ginoo. Ano panawag sang sinaya? Reconcile na iya. Kung ikaw ay pa ka Jesus Christ nga mo Savior, God will never restore your spiritual life. Nga because you are not yet in the Lord. The best thing that you have to do is to be reconciled with Jesus. What will you do? You have to repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ so that you will be reconciled to Him. Kaya sila sa Bible, sa una, kaaway mong Diyos, pero kung saguli ka sa Ginoo, God becomes your friend. Amo nang kinalanon, ang gina-restore sa Diyos sa mga tumuluo. Ito anong ginimo sa Diyos pag-restore ya, yung pakaon niya sila. Okay? Amo nang
Kung makita mo rin sa Biblia, wala sila anay ginsukmatan sang Ginoo. Ginpakaon sila anay. Diba? Pag abot nila, gamo na si Jesus sa takas, no? Si Jesus na manisin nyo. Kay, mga rito, bado ka mo. Karon, marami, no? Huwag nagambal ang Ginoo. Siling si, ikaw Pedro? Boy, ikaw gid bo. Siya, do ka gid. Hama kong hindi na mo 3 times. Kay ikaw man, kay kamo man mag-utod, ha? Playo. Mga kutos ka mo, ha? Ang isda ni, wow, niluto ko na, pero dyan ka. Istorya ta rin, ha? Buhay. Ang ginimo sa Ginoo, ginpakaon niya sila anay. Amo na, may bata ka nga sa lawayon. Pakauna na yung tiskigan. Galing pag-akik mo na dunlan. Pero hindi mo bulaton niya kaon no, sa bila-bila to kaon. Bawi ko bala ka, ano mo? Sabi ba, Nami sang ginahimo ni Jesus. Kaya nga, gin-restore na yung mga disciples, kag dito naka-learn sila. Kung tanawon mo, dapat bala example sa hangin kag sa kadamdam ka mo sa example sa una, isa ka daw fable, no? Ato balang hangin kag adlaw. Nagcontest sila kung sino makapaukas sang nuni, sang bayo, sang tawo, sang cloak, no? Contest sila sang adlaw. Sila sang hangin. Kasimple sila ako kason. Sila sang adlaw. Sige, ikaw una. Yupon niya todo ang tao. Sila sa tao sa ako to, uy, bas ko gangin ba? Ginamo na pag isang tao, waay nagtabog ang iyang bayo. Pero sila isang adlaw, ako naman. Bira-birahan niya, init Init. 7 times si init. Dugay-dugay sila. Ginot ba? Matamat niya hubad ang iyang bayo. Anong bot silingon? Ginapakita nga si Jesus Christ, ang iyang ginahimo, tender, loving. Ginpalanggay sila, bisan sa kapaltahan nila, huwag sila gintumboy, huwag sila ginakigan, kundi ginrestore sila anay, ginpakaon sila. Ginrefresh. Diba? Manambot silingon. Kagamo na natunan sa mga disciples, buko namin sa aton Savior, loving. Hamak mo, bisan ano pa nahimo naton, ginpatawad kita, ginrestore kita, ginpakaon kita. Dapat, hindi tapakaonon eh. Kaya karito bado sa aton. Diba? Amo man ang inahimo sa Diyos sa aton, diba? Kisa, bisan ano mo nga pasaway sa Ginoo, nga makakaon ka pa. Nga ginaubayan ka Japon sa Diyos. Ginatagaan ka pa Japon sa imo kinanglanon. Nga kung tanawon mo, kadamo sa mga pagkasalawayon ta. That should be the reminder for each of us. Kung anak ka sa Diyos, there is a promise that God will restore you even though you are doing something wrong, but God will definitely forgive you of your sin and will restore you to your own spiritual condition. Ikalima, katapusan. The Lord reminds them that fishers of men is the highest command. Sila sa Bible, Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. Take note ang word, fishes. Kabalo ka ang word nga fishes, plural. May plural man sang fish. Ang rule sa English, ni, kung ang isda, isa lang ka klase, bisan pila pa nakadamo, fish lang na Japon ang word. Bisan isa pa na panawag siyang bulutangan isda? Ha? Bisan isa pa na kabanyera nga isda. Ang unod abi sa isa kabanyera, say for example, 15 kilos nga isda. Pero kung ang unod sa banyera, 15 kilos nga isda, kag ang kadamuon nila abi mga 500 kabilog nga isda. Kung pareho lang na sila tanan nga isda, for example, isa lang nakaklase, butiti.
fish lang na Japon. Bangros, 1,000 bangros, fish lang na. Pero kung unod sa banyera, mula niya klase isda, may tabagak, may bulaw, may bangros, may tulingan, may ano pa da, ang panawag sina fishes. Okay? Para bala sang ship bala, why isang word nga ships, ship lang na iya sa rule sa English. Para man sang word nga salmon bala, ang iban panawag sina salmon, that is pronounced as salmon. Isa lang na Japon, bisan plural pa na salmon man na Japon panawag. Ti ambot silingon, ang isda 153 kabilog, lain-lain yung isda. Di ba mo niyo? So, in short, ang Ginoo nagatudlo sa ila sa tong nagligad nga sa Luke chapter 5, sila sang Ginoo, from now on you are going to catch men. Nga gid-emphasize gid 153 kay isda. Kaya ang Ginoo naghatag emphasis sa individual. Para sa Ginoo, ang individual mas importante gid. Kita mo sa Bible, even the number of your the head of your the very hairs of your head are all numbered. And God takes care of the sparrows. Amo na nga sila ni Jesus, nagapakita diri sa mga disciples nga kung nagapangisda sila, God is interested with the number of fishes, much more kung pangisda sila sang tao. Ano magpangisda sang tao? Habuyan mo net ang tao? Hindi. Pag isa when you share the word of God, that is just like fishing. Men. Siran mong tao, ganon mo, Brad, kinanglan, maginulsulan sa la mo, ang kuna sa Jesus, tuuwi siya, ngayon manuluwas, para maluwas ka. Hindi ka na magkadto sa impyerno kung mapatay ka. That is what God's word says. Di ko ng tao magtuo, sang inambal sang Bible, he will believe on the Lord Jesus Christ, he will be saved. Kag kung na-save ang tao, ano pa nawag sina do pareho ka mangingisda nga nahulik mo ning tao para sa Ginoo. Munang buot silingon sa Bible. This reminds them that fishers of men is the highest command. Okay? Now, amo nang natun-an sa mga disciples. So, kadto kita sa second to the last. Kundi, si Lord nag-restore sa mga disciples. Ikadua, the Lord restores Peter. Ari ang pinaka controversial ng bagay. Kundi si Pedro, ano ganing experience ni Pedro sa life niya? Ari yung mga past experiences niyo? Number 1, si Pedro was very impulsive. Anong impulsive? Sa iligay nun, padaso-daso. Inabalang kung sa isa pa ka term, flippant, nabalang daw ka shallow, blas ang pangununa. Nga kung ano-ano to gani, diretso lang sa bat, nga waya nagpanumdom. Kundi palso, muna sila nila bilang padaso-daso. Ang padaso-daso kuno laban sa paso. Impulsive. Okay? Amo ni si Pedro, number 1. Positive o negative na virtue? Negative. Hindi mayo nga kita daso-daso lang. Nabalang dapat panumdumon mo anay kung ano ang mayo nga butang antes ka maghimo desisyon. Hindi kaya mag-decide dayon sa isa ka desisyon nga way mo pagani na pamalandungan. Amo na mga tao, may mga tao yan nga kadali lang pala maghimo sa desisyon nga later on hinulsulan niya lang man. Wala balagi na panumdum anay paglain buot niya, lakata. Lain buot, hindi ko na. Impulsive. Si Pedro, amo na primero. Way balasang tadlong pangnauna. Ikadua, si Pedro, ano sang primero? He followed the Lord afar off. Kadumdum ka mo sang si Jesus, gindakop. Si Pedro, kasunod sa kay Jesus, nagsunod man sa tuod, pero layo lang. Anong gusto sa Diyos sa aton? Masunod ta kay Jesus, layo o kung lapit? Dapat lapit. Si Pedro, amo na sa una. Nga layo siya ga sunod sa Ginoo, kay nahuya siya, kag nadlok siya. Amo na mga Kristohanon, nga daling balaan niya Christian, kaya nga, nahuya matawgon nga Kristohanon.
Dapat kung Christian ka, you have to stand with the principle that you're a Christian. Don't be afraid. Don't be ashamed. Why? Because you are following the King of Kings and the Lord of Lords. Pero si Pedro, muning life ya, ikatatlo, he denied, ari ang pinaka-worst na himo sa kabuhi, he denied Jesus pila 3 times. Ara may mga verses ko daw. Number 4, he was called to be fisher of men, pero wayagin pati. So, amo ni ang mga failures ni Pedro. Here comes Jesus. Gin-restore niya si Pedro sa iyang kaimtangan. Ano ang hambal ni Jesus kay Pedro? Jesus said unto Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Sino nga this ang inatuyo edre? Sila sa iban, mga disciples. Pero, kung tanawon mo di, kung ako ya pag ipaintindi sini, ang more than this, it speaks about, sang mga equipments ni Pedro sa pangisda, kag subong man ang mga kagamitan, kag ang livelihood nga pangisda. Sila ni Kristo, lovest thou me more than this? Ginakumparar ni Kristo, palangga mo ko bala sa ini? Ano ini nga mga ginatudlo ni Kristo? Ang iya nga palaisdaan. Palangga mo bala ang Ginoo sang sa obra mo? Palangga mo bala ang Diyos ang sa palangabuhian mo? Palangga mo bala ang Diyos ang sa iskwilahan mo? Anong buot silingon? Si Pedro, ginatudluan sa Diyos nga mangin honest siya sang iyang loyalty sa Ginoo. Kaya na-try na nga si Pedro, nag-deny kay Christ mo. So, ginapamatudaan ni Jesus, kung bala, di nang pilion niya. Palaisdaan, o kung ang Ginoo. Loyalty loyalty check. Do pareho sang babae bala, asawa, permiya kita ba na ya, kaya inituloy ya, kay puli sa baray, hubog. One time, siling sa asawa, tistingan ko ni Be, kung ano ning iyang kwan sakon, kung bala, ang loyalty ya, regjapon sakon, gatindog sa dalan, labay ang bana, hubog. Siling sang asawa, hello? Gusto mo ko? Luyag ka man sakon, siling sang bana, tulok-tulok yung babae. Way sa kilala ang asawa yung tulok-tulok yan. O, hindi ko say mo. Pareho tsura mo sa asawa ko. Wala loyalty sa iya bana. Wala loyalty yung bana yan sa iya. Si Pedro, ginatudluan siya ni Jesus. Pedro, din pilion mo. Ina, ukon ako. Ano ang bali, Pedro? Yes, Lord. Thou knowest that I love thee. Ang hambal ni Jesus na love niya, agape ang ginagamit niya di. Pero sa bati Pedro, piliyo. Si kadua, sila ni Jesus, Peter, son of Jonas, lovest thou me, palangga mo ko, why nasa sa maging kumparar? Katuya, kabubuton niya, kung bala, palangga niya gituod ang Ginoo. Siling ni Pedro, yes, Lord. Sila ni Jesus, feed my sheep. Primero, feed my lambs. Ikatatlo, pamangkot naman siya ni Jesus. Peter, lovest thou me? Inaya, ang lovest thou me, ang gingamit ni Jesus, suno sa term nga, word nga love dere, si Jesus nagamit kuno sang word nga filio. Tiyang sabat ni Pedro, filio man. Anong buot silingon? Diri na pamatudaan ni Jesus, nga ang balatsyago ni Pedro nangin mamanintuod sa Ginoo. Diri naton makita that Peter was really restored to his faith to God. Tiyan mo ning ginimo sang Ginoo kay Pedro. Bisan pa diri naton makita, bisan pa ano pa nga kapaltahan na imo naton sa Ginoo gali. Kung magpanumbalik kita sa Dios, what will God do? God will restore our relationship with Him. God is a forgiving God. Ang Diyos mapanitawaron. Bisan ano pa nga kapaltahan. Amo na siling ko, kita nga mga tao, you cannot judge other Christians, di ba? Masiling nga, amo na, ako ya magsiling ko, hindi ka mag-judge sa pareho mga Kristiyano. Kaya only God can judge anybody.
Kag kung ang isa ka Christian nakasala, nagpanumbalik sa Dios, God will restore him and God will continue to bless. Muna ang principle sa Bible. And of course, lastly, and I will close on this. The Lord restores to follow him. Diri makita naton nga sang gin-restore na si Pedro. Anong ginambal ni Jesus sa iya? Sili niya kay Pedro, verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, walkest whither thou wouldest, but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whithersoever thou goest. Sili sa iban, nagambal kung ano yung partes kamatayan ni Pedro. He was crucified upside down. Pero sila sa Bible, sila ni Pedro, sila ni Jesus sa iya, sunod ka sa akon. Ano ang ambal ni Pedro de? Then Peter turning about, seeth the disciple of Jesus love following, he also leaned at his breast at sunset, at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, what shall this man do? Jesus said unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ang katapusan ko nga punto nga yatag mo niya. Kung gin-restore sang Ginoo ang mga disciples, gin-restore si Pedro, anong tuyo sa Diyos? Ang tuyo sang Ginoo nga magsunod sila sa Ginoo. Sila ni Pedro, Lord, ako lang masunod. Siya ya. Si John gintanaw ya. Sila ni Pedro, ay, ano labot mo na sa iya? Ikaw ya magsunod sa akon. Siya ya, may ara man ang katuyuan ko sa iya. Ang punto da nga ginapakita sang Ginoo sa aton, ang pag-alagad naton sa Dios, that is our personal relationship with God. Hindi mo pag-isanto ang pagpangalagad mo sa iban nga tawo. Nga kung ano ang desisyon sa iban, sundon mo. Sila ni Pedro, Lord, siya ya. Hindi siya magsunod sa imo. Sila ni Pedro, pabay isaya. Ikaw masunod sa akon. Anong ginatudlo sang Ginoo? Individual nga desisyon ang pagsunod naton sa Dios. When you serve the Lord, you have to understand that it is your personal relationship with the Lord that counts, not with other people. Okay? So, kabay pa maintindihan ito na. Lastly, conclusion na kita. The Lord loves His own people. Number 2, failures, problems, hardships can deter our love to God, but He has power to restore us. The Lord's purpose for restoration is to bless His followers. He restores us to follow Him. Kagaring katapusan. When we follow Him with dedication, He ultimately bless us to be channel blessings to others. Ang pamangkot karon, are you a Christian? Matutuo niya ang Kristohanon. Are you already reconciled to God? Na-reconcile ka na sa Diyos? The best thing that you have to do is to follow Him. Receive Jesus your Savior para maangkon mo ang kalawasan. Kung ikaw Kristohanon, no matter your failures are, Christ can restore you into your usual nga relasyon sa iya. Mga muyo kita. May namon nga langit noon, salamat sa imo pagpakamayo sa amon. Salamat yung Ginoo sa pag-remind mo sa amon that you are a loving God. Mapinalanggaon kang Diyos nga palangga mong mga katauhan nimo. Lord, kamayuwa, bisan pa ini nga mga kanakan nimo nga aras nga. Kag bisan pa kung may ari pa diri Ginoo sa amon, nga way pa nakakilala sa imo, nga yaman luwas, kabay pa sini nga tinion. Mangin opportunity nga makapalapit sa imo, nga mangin maminatud-on, pagtuo kay Jesus nga Savior, agod maangkon niya ang kaluwasan. Bendisyon kami sa gihapon, sa ngalan nga mahal ni Kristo Jesus, kabay pa. Shall we all